Ang message natin nung linggo is the life-changing gift. At ang message natin ngayong gabi ay life-enjoying the gift. At na-enjoy nyo na ba yung regalong binigay sa inyo? Yung binili ng mahal, pagkatapos binigay sa iyo ng libre? Na-enjoy nyo ba yun? At alam nyo ba, ang binigay sa atin ng Diyos ay binili niya ng sobrang mahal. At ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang pinambili niya dito at ibinigay sa atin ng libre. Kaya kung titingnan natin, ang salvation ay hindi libre. Hindi siya free. Bakit? Kasi may nagbayad nito para matanggap mo ng libre. Kaya lagi natin iisipin. Paano na-i-enjoy ang ating gift? Paano na-i-enjoy ang ating salvation? So, na-enjoy ba natin to as a gift? At regalo na nakikita natin? Yung ating scripture na binasa kanina is about kay Enoch. Alam niyo ba, ang binabasa niya ang Bible sa karwahe? Natry niyo na bang magbasa sa loob ng jeep? Kahit sa messenger na lang? Nagbasa kayo ng napakahabang text sa jeep, sa motor, habang nagbibiyahe kayo? At di ba napakahirap magbasa ng ganung bagay? Bakit? Habang tumatakbo, nagbabasa ka. Pero alam niyo ba, binabasa ni Enoch yon. Nasubukan niyo na bang magbiyahe ng almost 2 months and then mag-worship kayo? Nasubukan niyo na yan? Pupunta lang kayo sa church, magbiyahe kayo ng 2 buwan, magsisimba ka lang? Nasubukan na ba natin? Kung ganun siguro ang biyahe papunta ng Yewon at walang magsusundo, magsisimba pa tayo? 1 hour nga lang ang biyahe, wala ngang 1 hour eh. Di ba? O i-travel mo. Wala ngang ilang oras ay hindi natin magawa na, pupunta ako ng church. Kahit maglakad lang ako, kahit mainit. Walang ganun, di ba? Pero si Enoch, siya ay napakaraming responsibilidad. Ingat yaman ng kandasi. Hawak niya ang kaba ng yaman ng kandasi. Grabe ka-hectic ang schedule, pero ginawa niyang mag-travel papunta ng Jerusalem at sasamba sa Diyos. At binabasa niya, yung angerness niya, yung saya niya, binabasa niya yung scripture kahit nasa loob ng karwahe. Once in a blue moon, once in a lifetime. Natry na ba nating basahin ng Bible habang nakasakay ng motor? Habang nasa van? Habang nasa tricycle, nabasa na ba natin yon? Wala pa, di ba? Ganon si Enoch. So, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Ang ating message ngayon is the life enjoying the gift. Paano natin na i-enjoy ang gift ng Diyos? Binigyan ako ng regalo ni Pastor Tom, siguro bago siya mag 1 year dito. Sobra ko na-i-enjoy yun. Alam niyo ba ang regalo na yun? Yung tumbler. Ayan. Yung, anong pangalan nga nun? Aqua Plus. Ayan. Every morning, kapag hindi ko dala-dala yun, parang hindi kumpleto ang araw ko. Kasi nandun yung lahat. Pwede mong lagyan ng may tubig, pwede mong lagyan ng kape, kahit nag-travel ka. Kada umaga, naiisip ko yun, dapat dinala ko yun sa bahay. Kapag nasa bahay naman, dapat dinala ko yun dito. Na-enjoy ko siya sobra-sobra. At nakita ko kung gaano kamahal. Punta ko ng Robinson, nakita ko na, wow, pumapalo pala ng 800 yon. Then, tinanong ko siya, mas na-enjoy ko pa yung tumbler na yon kaysa sa regalo niya sa aking sapatos. Yung sapatos nandun sa bahay. Yung sapatos na regalo sa amin ni Pastor Ace, nasa kahalagang 4,000. Sabi ni Pastor Ace, parang hirap nito iapak sa lupa. Sobrang mahal. Pero mas na-enjoy ko pa yung tumbler kasi araw-araw kong nagagamit at nalalagyan ko ng mga bagay-bagay. Na-enjoy na ba natin yung gift? Pero yung mga bagay na yun ay naluluma. Ayan. And then, how to enjoy? Paano mo ito mai-enjoy? Isang system lang ang binigay ng Diyos sa atin. Una, Word. Alam niyo ba ang salita ng Diyos? Mapipil mo dyan ang love ng Diyos. Mararamdaman mo dyan kung paano kanya sinave from the fundamental problem at lahat ng worries, anxiety. Dyan mo makikita sa Word of God. Gaano kahalaga ang pulpit message? Alam niyo ba, tuwing may nangyayari sa akin hindi maganda, at tuwing dumadating ako sa stress,
at alalahanin sa buhay, binabalikan ko at minimeditate ko, ano ba ang pulpit message? At related sa problema ko, ang pulpit message. Kaya ang pulpit message, hindi lang siya ibinigay ng pastor. Ito yung kasagutan ng Diyos na binibigay sa congregation. Kaya nga, pagdating sa pulpit message, pag may problem ka, meditate the pulpit message, balikan mo ang Word of God nung linggo dahil connected yan sa problema mo ngayon. And then ano ang pulpit message natin? Life-changing gift. Nyo ba yung life-changing gift? Dito mo makikita, bakit ka binigyan ng gift? Because of the love of God. Yun yung pag-ibig niya sa'yo. Hindi niya ibibigay ang salita niya sa'yo kung hindi ka niya mahal. Ganong katindi ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko sasabihin sa iyo ang salita ko kung hindi kita mahal. Pero hinayaan niya, binuksan niya ang ating puso't isipan para maintindihan na, love ako ng Diyos. Bakit? Dahil naiintindihan ko ang salita ng Diyos. How about tingnan mo yung mga baliw? Pag ako naglalakad, nakikita ko yung mga baliw. Sinasabi ko sa Diyos, Lord, may plano ka ba sa kanila? Paano sila? Paano ang salvation nila? Kahit siran mo sila ng gospel, hindi ka na maiintindihan, tumatawa lang sila. Paano niya maiintindihan ang salita mo kung mananatili siyang baliw? Pero alam mo, nakita ko doon, buti na lang hindi tayo ginawang baliw ng Diyos. Bakit? Isipin nyo, araw-araw silang gano'n at hindi nila alam kung ano nga ba ang reality ng buhay. Pero inallow ng Diyos na marinig natin ang salita ng Diyos. Kaya pagdating sa pulpit message, anong gawin natin? Kaysa maghasik ka dyan ng unbelief, mas mahalaga, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Bakit? Sa time ng problem, 100% mong mapangahawakan ang salita ng Diyos. Pero yung sinabi ng katabi mo, sinabi ng kaibigan mo, hindi mo siya mapangahawakan. Kahit sabi niya, sa linggong ito, babayaran kita. Sa linggong ito, tutulungan kita. Sa linggong ito, ganitong gagawin ko. Hindi mo siya mapapanghawakan. Bakit? Dahil tao lang siya. Ang tanging makakapag-fulfill ng salita ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos at ibinigay niya ito sa iyo para i-fulfill niya at hindi mo para i-fulfill. Second, prayer, absolute faith. Alam niyo ba ang prayer? Kapag meron kang 100% na assurance na ikaw ay anak ng Diyos, mai-enjoy mo ang prayer. Alam niyo ba, sometimes kaya nai-enjoy ang prayer kasi hindi natin nakikita ang 100% assurance I'm a child of God. Ang otoridad ng panalangin ay pinagkaloob sa akin ng Diyos. At kapag ako ay nananalangin, ang hukbo, ang kaharian ng Diyos ay kumikilos. Pero hindi na nakikita ang ating identity as a child of God, kaya baliwala ang prayer. Kaya nga minsan ina-allowed ng Diyos na dumagdag at dumami ang ating mga problema para makita natin ang value ng prayer. Kaya nga para makita natin ang pagpakumbaba, pagrespeto sa kapangyarihan ng Diyos. And then, enjoy ang absolute faith. Next, evangelism. Paano mai-enjoy yung gift na binigay sa'yo? Through evangelism. Subukan yung regaluhan kayo ng isang napakamamahaling, like example na lang, binigyan kayo ng Ducati, Harley Davidson. Tinago mo lang sa kwarto mo kasi gusto mong i-enjoy. Do you think mai-enjoy mo? Hindi mo mai-enjoy. Bakit? Kasi mai-enjoy mo lang siya once ginamit mo. Like example, ang salvation natin, binigay ng Diyos. Do you think mai-enjoy mo ang salvation mo pag walang evangelism? No, hindi mo siya mai-enjoy. Dahil para ma-enjoy mo siya, kailangan mo siyang i-proclaim. Ang mga bata, kahit hindi mo yan siya sabihan, nakaraan, pinaglilinis ko sila doon sa baba. Binibigyan ko ng tagbe-20. Maglinis kayo sa tagbe-20. Alam mong ginawa ng isa? Binigyan kami ni Pastor Dick ng 20 kasi naglinis kami doon sa bahay, sa room nila. Next Sunday, 3 na sila. Pastor Dick, 3 kaming maglinis. Bigyan mo kami ng ganito. Imaginein mo, yan ang evangelism. Ibig sabihin, nag-i-spread. Kung yan ay nangyayari sa reality, mas natutuong nangyayari din yan sa spiritual na bagay. Alam nyo ba ang evangelism? Internal mission. Walang hanggang mission natin. Ano ang mission natin? Ang mission natin is gampanan ng evangelism. Bakit? Kung ang gusto lang ng Diyos ay dalhin lang tayo sa langit on the spot. Pagtanggap mo kay Jesus Christ, patay ka na agad. Bakit? Kasi wala kang gagampan ng mission. Anong purpose mo sa mundong ito?
On the spot. Pero bakit buhay pa tayo ngayon? Bakit patuloy na araw-araw tayong naririnig ang Word of God? Dahil ang gusto ng Diyos, i-fulfill ang evangelism sa pamamagitan natin. Alam niyo ba kung bakit nag-iselos yung mga anghel? Kasi yung opportunity, yung pribileyo, yung privilege na binigay ng Diyos sa tao, hindi niya binigay sa anghel. Imagine nyo, binigay niya to sa tao. Isipin nyo kung ang evangelism ay binigay ng Diyos sa anghel. Kakatok sa bahay mo, anghel, may dalang espada. Tatanggapin mo si Jesus o hindi? Ay, hindi ka pala nagsimula sa cross message, tatanggapin mo na si Jesus. Bakit? Kasi, baka matagpas ang ulo mo. Pero alam niyo ba, binigay ng Diyos ang mission ng word evangelization saan? Sa mga anak ng Diyos. Sa mga disciple. Kaya nga si Felipe, alam niyo ba, kay Felipe, hindi sa kanya dahilan na tumatakbo ang karwahe. Habang naririnig niya ang karwaheng tumatakbo at naririnig niya, binabasa, sinasabay niya sa takbo yung karwahe. Pwedeng sabihin niya na, ay, wag na lang. Tumatakbo na kasi. Ba? Naalala ko nung hindi ko na-enjoy ang gospel, pag nakikita kong kulimlim ang kalangitan, sabihin ko kay Pastor Eman, uulan, huwag ka tayo mag-evangelism, baka mabasa tayo. Yung lagi reason ko sa kanya, titingin muna kami sa langit. Ay, uulan. Huwag nga tayo mag-evangelism kasi mukhang ayaw ng Diyos na mag-evangelism tayo. Pero hindi pa bumabatak ang ulan, kulimlim pa lang. Ang ulan nasa kabundukan, wala pa sa bayan. Pero sabi yan, uulan. Bakit? Kasi hindi namin nai-enjoy ang evangelism. So, ang enjoyment ng evangelism, yan lang yan. Paano ma-enjoy ang salvation mo? Do the Word of God. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Hawakan mo ang identity mo through prayer. At i-enjoy ang tatlong pagpapala na yan. Ang simbahan natin ay binubuo ng tatlong bagay na mahalaga. Hindi lang siya umiikot for the Word of God, Word of God. Umiikot din sa panalangin and evangelism. Next. Yan. Restore the joy of salvation. Kumusta, remnant? Yan. Alam niyo ba ang scripture na yan kung saan makikita? Aklat ng Awit, chapter 51, verse 2, kung hindi ako nagkakamali. Alam niyo ba kung sino nagsabi niyan? Restore the joy of my salvation. Alam niyo ba kung sino? Si King David. Matapos niyang mahulog sa temptation kay Bathsheba, ipinanalangin niya muli sa Diyos, God, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Pakinggan niyo ba yung awit ni Gary Valenciano? Dati-rati. Dati-rati, laman ng isip mo ay ang pangalan ko. Pakinggan niyo yan. Yan. Panginoon, ako'y nabihag, mandarayang mundo. Yan. So, alam niyo ba yung awit na yon? Yun yung awit na inaalala yung kanyang first love sa Diyos. Dati-rati, laman ng pangalan mo, laman ng isip mo ay ang pangalan ko. Diba? At dati-rati ganito. But how about ngayon? Excited ka pa ba sa worship? Excited ka pa bang marinig ang salita ng Diyos? O ang interpretasyon natin, pambihira kasi, may worship pa talaga eh. Sumpa na ba ang worship o blessing pa din? Alam niyo bang nakakalungkot? Napakaraming Kristiyano, hindi na blessing ang worship sa kanila, kundi sumpa na. May worship kasi kami. Gusto kong sumama, pero may worship kasi kami. Yun ang reality. May evangelism pa kasi. Yun ang nakakalungkot. Nawawala na yung joy of salvation. Ay, kumusta ang puso natin? Nag-i-enjoy ka pa ba sa Word of God? Kapag nagpe-pray ka, nai-enjoy mo ba ang presence of God? Pinapanalangin ang mga bagay na ang kailangan ng field? Alam nyo ba? Kapag na-experience yung evangelism at na-experience nyo yung tao na imposibleng maniwala talaga, pumunta ng church, maniwala kayo, ibang pakiramdam. Sobrang ibang pakiramdam. Yung
kilala si Josie, yung Bible study namin hindi ako naniniwalang pupunta ng simbahan yun. Sa mukha niya, sa itsura niya, pag nag-share ako sa kanya, mukhang hindi siya naniniwala. Kapag ay nag-share doon, baka sabihin niyo, tapusin na natin to. Tapos, papakitaan ka ng yung mukha na parang hindi naman excited sa Bible study, hindi naman excited na marinig ang salita ng Diyos. Tapos, mga tanong na hindi connected sa pulpit, sa message, nakakatamlay tingnan. Parang, ang sarap na lang wag punta. Pero alam nyo ba, in-enjoy ko lang. At lagi ko sinasabi, kahit hindi sila maniwala, at least na-enjoy kong salvation ko. Isipin nyo, pag nagpo-forum siya ngayon, at yung saya, yung ganong pakiramdam na makita mo yung Bible study mo, yung siniran mo ng salita ng Diyos, nakaupo at nakikinig, kasama mo, nagpupuri sa Diyos, iba ang pakiramdam nun. Yung napakalayong lugar, pupunta ng simbahan, first time mong na-meet, siniran mo ng gospel, nakita mo sa church, ibang pakiramdam nun. Iba yung saya na makita mo yung tao na siniran mo dahil na-enjoy mo ang salvation. Iba yung saya makita sa simbahan nun. Subukan yung ipanalangin sa inyo at pag nangyari, sabihin nyo sa akin kung ano ang pakiramdam. Anong pakiramdam na from Bukana, pumupunta yung 4 na kababaihan. Dito, sumisimba sa church. Wala pang sundo-sundo noon, pero almost 2 years, pinerfect nilang sumimba. Alam ko may mga pagkakataon, hindi naman talaga church ang habol nila. Pero imposible, sa almost 2 years, never silang na-late. Napakaaga nila dito. Kaya nga nung sinabihan, nung niligawan nyo ng mga remnant, kapag yan naniwala sa church, tandaan nyo, magtago na kayo sa akin. Yan. Kasi iba ang pakiramdam na kapag nakita mo yung sinisiran mo, pumunta ng church. Nauulanan ka, naiinitan ka, tapos dinala ng Diyos sa church. Wow. Diba? At ang pinakamasarap pa nito, kapag nagpastor sila, kapag naging asawa sila ng pastor, yung mga remnant na mga matitigas ang ulo, maging pastor one day, diba? And then, ito ang tunay na, kapag pinoproclaim mo na only Jesus, nai-enjoy mo ang salvation. Nai-enjoy mo yung salvation mo. Bakit? Kasi pag napoproclaim mo only Jesus is the Christ, nare-realize mo rin ng mas malalim pa, ito lang ang meron ako. Only Jesus lang. Wala yung mga bagay-bagay. At habang pinoproclaim mo na only Jesus, lahat ng concern mo sa buhay nalulusaw at ito na lang ang natitira. Kaya, restore the joy of your salvation. And then, perfect gift. Wala nang pwedeng pumantay pang sa gift na ito. Wala nang pwedeng tumumbas pa. Kapag hindi natin nakita ang perfectong gift na to, wala nang satisfaction'ng mangyayari sa buhay natin. Lahat, puro na lang paghahanap. Pag nakikita ko yung mga kabataan, nakikita ko na sobra silang ligalig sa buhay. Yung siniran ko sa swimming pool, at dahil ko naririnig sa kanila, wala tayong baon. Kaya ginamit ko ang Badyaw method. Epektibo ang Badyaw method, mga kapatid. Sobrang napaka-epektibo. Alam niyo ba kung anong Badyaw method? Bibigyan ko kayo nito, pero makikinig muna kayo sa akin. Napaka-epektibo. Lahat sila nakinig. At habang paghiwalay namin, sinabi ko, one day, Panginoon, katulad ng binhi, lumago ang salita mo sa mga pusong ito at hanapin nila ang gospel at matagpuan nawa nila yun dito. Perfect gift, wala nang iba. Pag hindi natin nakita ang perfectong gift na to, walang iba kundi ang gospel, maniwala kayo, buong buhay natin tayong ligalig sa mundong ito. Buong buhay tayong maghahanap at buong buhay tayong hindi magkakaroon ng satisfaction. Complete. Pag sabing complete, enough, everything, wala ka nang pwedeng idagdag pa. Pag sinabi mong hindi enough ang gospel, saan ang enough? Ang Diyos na nagbigay nito. Wala nang pwedeng pumantay pa. Kaya nga sa buhay natin, kapag hindi enough ang gospel, saan pa tayo hahanap para maging enough?
Kapag hindi complete ang gospel, anong bagay ang pwedeng i-guarantee ang makakapagbigay ng kakumpletuhan sa atin? Kapag may kulang pa din, Christ, ibig sabihin, hindi siya ang everything. Pero siya'y complete, enough, at everything. Kaya ang ating conclusion, only Jesus. Conclusion, ayan, in Christ. Absolute answer. Alam nyo ba ang natanggap ni Enoch? Absolute answer. Umuwi siya sa kanilang bayan ng sobrang tuwang-tuwa. At alam nyo ba ang testimony ng mga negro? Kung bakit umabot ang gospel? Kinikilala nila ang kanilang bayani pagdating sa pananampalataya, si Enoch. Isang beses lang nasira ni Felipe. Wala nang tagpo. Wala ka nang mababasa na na-meet ni Felipe ulit si Enoch. Si Enoch pala, sorry. Wala nang tagpo. Pero yung salvation tinanggap niya, yung conclusion is only Christ, dinala niya to sa kanyang bayan at pinahayag niya. At hanggang ngayon, isipin niyo, yun ang true disciple. Isang beses lang makarinig ng gospel, true answer. Ito ang conclusion ko sa buhay. Wala nang iba. Next, unique. Ang answer na meron tayo is unique. Bakit? Kasi ito yung kasagutan na hindi kayang pantayan ng kasagutan ng mundong ito. Ito na yun, unique. Bakit? Wala nang pwedeng pumantay pa. And then, recreation. Next, absolute witness. Kapag na-enjoy mo ang iyong salvation, mai-enjoy mo ang pagiging witness. Dati, ang panalangin ko sa Diyos, Lord, magbukas ka ng mga darakbang. Pero pinalitan ko yun ng panalangin. Aanhin natin ang napakaraming darakbang kung walang nag-i-enjoy sa gospel. Aanhin mo ang napakasarap na pagkain kung walang gustong kumain. Amen? Example, nagluto ko ng spaghetti. Napakaraming spaghetti. Pero wala naman nag-i-enjoy kumain. Anong mas maganda? Ipanalangin na, Lord, hayaan mong ma-enjoy ko ang gospel. Bakit? Kasi pag na-enjoy natin ang gospel, matik. Bubuksan ng Diyos ang bawat pintuan dahil merong isang taong sobrang nag-i-enjoy. Bakit na-meet ni Felipe si Enoch? Bakit? Dahil nai-enjoy niya ang gospel. And then si Felipe, pagkatapos kay Enoch, dinala siya sa Samaria. Samaria, na-meet ni Felipe ang iba't ibang culture problem. Si Felipe ginamit doon. Nahayag ang mabuting balita. Bakit? Kasi merong isang taong nag-i-enjoy sa gospel. Ito ang absolute witness. Kapag merong nag-i-enjoy sa gospel, walang choice ang Diyos kundi buksan ang bawat field. Pero kahit ang Diyos nagbubukas ng field, wala namang nag-harvest. So nonsense. So enjoy natin, Lord, ako ang taong nag-i-enjoy sa gospel. Kahit saang lugar ka mapunta, mag-i-enjoy ka sa gospel. At gagamitin ka ng Diyos kahit anong ginagawa mo. At naalala ko noon, nung tumigil ako sa pagiging pastor, at sinumpa ko na ayaw ko na maging pastor. Doon ko napatunayan na kahit ano pa ang kalalagayan mo, gagamitin ka ng Diyos. At sa sobrang broken ko, yung namatay yung uncle ko at hindi ko na siya ng gospel, nakita ko yung mga pinsan ko nagiinuman, nakiinom din ako. Pero ano nakakatawa doon? Kahit ako, natawa ko sarili ko. Sinisiran ko yung auntie ko ng gospel, lasing na lasing ako. Kakatapos ko lang sumuka. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Nanalangin kami. Pagkatapos ko mag-share, nakatulog ako. And then, alam niyo ba ang na-realize ko doon? Kahit ano pang kalalagayan mo, kapag gusto kong gamitin ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Bakit? Kasi, ang oras na yon, may oras na kailangang maligtas. Absolute witness. Kapag gusto kong gamitin ng Diyos, gagamitin ka niya. Naalala ko yung kwento ni Pastor Tom. Nung bago pa lang siyang believers. Habang nag-uyose siya. Then, meron ding lumapit sa kanya nag-uyose, nakisindi. Pagkatapos nag-uyose, nag-share ng komento sa buhay. Bakit napakaraming problema? And then, ang ginawa ng ating pastor, tinanggal, natay. Ito ang problem.
Kaya nga, absolute witness. Kapag disciple ka ng Diyos, gagamitin ka niya sa panahon niya at hindi sa panahon mo. Conclusion. Dapat ang i-enjoy ang ating mission. Pangalawa, raise up the partisan. Bakit? Destroy natin yung lahat ng unbelief. Diba? Lahat ng mga negative things. Lason sa katawan yon. At alam niyo ba kung bakit hindi na-i-enjoy? Kasi mas nadisip tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Raise up the partisan. Pangalawa, ayan, church. Alam nyo, sobra akong, pag nakikita ko yung si Pastora Madeline, nung bit-bit niya, napakaraming bata, sobra talaga akong na-amaze at nabilib sa kanya. Sa ganong karaming bata, paano niya na-handle? Nakakasawa yun, pero grabe ang patient niya. Dati, ang presentation nun, putyo-putyo lang. Walang handa-handa. Pero ngayon, iba na. Wow, sabi ko, ilang buwan lang ang pag-attend sa Remnant, pero grabe ang improvement ng mga kabataan nila. Sobra. Kaya nakasabi ako, anong puso meron ng taong ito? Kasi imposible yon. Ang hirap pagtiyagaan yung mga ganong kaliliit at kakukulit. Ito na lang nga. Imagine nyo yan. Sipin nyo yan. Si Pastor Reyes, grabe nakabait yan. Pero, sa kwento sa kanila dito, pasigaw eh. Sipin niyo yun. Turuan niyo pa yan? Ako. Ganon yung heart. Sipin mo, kailangan mo talagang Lord. Kung di mo sila gagamitin, kunin mo na sila. Raise up the partisan sa field. Yun na nanalangin sa field, Lord, yung field namin. Yun. And then, offering. So, enjoy your salvation araw-araw. Mas lalo tayong maging excited na tumanggap ng sagot through pulpit message. Lagi mong suriin ang puso mo, Lord, ikaw pa ba ang gusto nito? Iba na. Nag-i-enjoy pa ba ito sa'yo o wala na? Let's pray. Father God in heaven, salamat Panginoon sa lahat ng blessing at pagpapala mo sa buhay namin. Nawa Lord, patuloy mong ilagay sa aming puso ang kasiyahan ng aming kaligtasan na tinanggap sa iyo. Araw-araw namin itong ma-enjoy na ibahagi sa iba at tumanggap ng sagot mula sa aming pulpit message. Kaya i-raise up namin, Panginoon, ng mga partisan na gagamitin mo, Panginoon, para i-destroy ang kapangyarihan ni Satanas, Panginoon, through gospel. Salamat po, Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.